Good morning, everybody. To all of those watching us today, good morning, good afternoon, good evening, good day, wherever you are watching this. Let's give Jesus a big clap offering. Yeah. Last week, binigyan nating halaga yung command ng God. At nagbigay siya ng 10 commandments, the basic moral command ng God that speaks of yung desire niya for humanity. Alright? And kaya merong 1 to 10 para hindi tayo malito. It's so simple. Alright? At ang number 1 is number 1. Sabi mo, ang number 1, number 1. Alright? Ibig sabihin, dapat siya ang first. First. Alright? Uh, Maybe let me tell you a story. Nabanggit ko last Sunday, nabanggit ko kanina. Kunyari, naiwanan ko yung wallet ko. Okay? Tapos yung asawa ko, nakita, uy, wallet. Hey, wallet to ni Ancho. Tapos binuksan niya, which she normally don't do, but maybe she does, di ko lang alam, nasa taas yan. Pagbukas niya, may nakita siyang picture ng ibang babae. Ano kaya sasabihin niya? Well, meron naman siyang right kasi lalaki siya, so okay lang. Or, ito sasabihin niya, sino ito? Sino tong babaeng ito? Di ko naman pwedeng sabihin. O baka sabihin ko, well, alam mo kasi, isa sa mga, friend na pagka ako nalulungkot, I go to her. You think that's okay? It's not okay. Amen? Di ba? And do you think okay lang na magselos ang asawa ko? sa, sa, palagay ko, okay lang. Because, many years ago, 47 years ago, wow, 47 years ago, nagsumpaan kami sa hirap at ginhawa. So, palagay ko, may karapatan siyang magselos o magalit sa akin kasi nagsumpaan kami na wala ng iba, siya lang. Alright? Siya lang. Ang kinikwento ko sa inyo basically is what the second commandment of the 10 commandments is all about. Alright? So God is not happy kung meron tayong iba pa. Kasi siya ang number 1. That's commandment number 1. Wala ka ng ibang iwo-worship pa kundi siya. Yung pangalawa, huwag ka nang gagawa pa ng ibang mga images or let's read that. So let me bring a context dito, no. Huwag kang gagawa para sa sarili mo ng inukit na image na kamukha ng kahit anong nakikita mo sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa. Alright? So, kasi yung commandment number 1, wala ka ng ibang worship kundi ako lang. I am God. I am the creator. Wala ka pa. I created you and I gave you life and I know what's best for you. Therefore, sabi ng Lord, huwag ka nang gagawa pa para sa sarili mo. So, yan ang laging problema natin, yung sarili mo. Siya na nga naglikha. Wala ka naman dati. Binuhay ka. Binigyan ka ng magandang plano. He created the heavens and the earth. 6 day ka bago dumating. Pinrepair na lahat. And He wants the best for you. Tapos, sarili mo iisipin mo. That's the problem nang hindi si Lord ang number 1. May mga tao may number 1. Pero ang laking problema kung meron ka rin number 2. Yung number 1, hindi mapapakali. Binitray mo ko. Anong klasikang asawa? Nagsumpaan tayo. Yung number 2 naman, hindi sigurado kung may mananatili siyang number 2. Bakit? Kung yung number 1, niloko eh. Ako pang number 2. Kaya mas matatapang yung number 2, yung mga kirida. Yung mga kabit, talagang nakakabit. At para namang mapakita nung lalaki na siya ay mahal din, binubuhusan naman ng lahat ng mga pera at mga, di ba? Kaya pag uwi ng lalaki sa number 1, pera. Awan ti datoy. Away na naman yun kasi problem
not solved will never be solved by itself. It must be confronted and solved. Kaya nga ang sabi ng Lord, kasi mahal na mahal niya tayo, huwag ka nang gagawa pa sa sarili mo ng inukit na image. Di ba? Ah, kahit saan. Well, uh, itong verse na to, ay may dalawa lang tinutukoy. Let's go to verse 5. Okay? Huwag kang yuyuko o magwo-worship sa kanila dahil akong si Lord lang. Bimo lang. Akong si Lord lang ang Diyos mo. At tingnan mo, at di pwedeng may iba pang wino-worship. Di pwede. Hindi siya papayag. He is jealous of you. Kasi He loves you. He knows what's best for you. He is God. Only God. Therefore, outside of the only true God, false God, idols, hindi nila masasatisfy ang desire and plan ng original creator sa'yo because the original creator is the only one who knows what's best for you. Kaya sabi niya, huwag mo nang gawin yan kasi masasaktan ka. At because He loves you, palagay ko, pag sinabi ng asawa ko, ay may babae ka pala, sige lang, tuloy mo. In fact, gusto mo magkaroon ng lalaki, tuloy mo. Gusto mo magkaroon ng mga manok, pula o puti, tuloy mo. Gusto mong kabayo, tuloy mo. Walang babaeng ganun. Maliban na lang yung babae nagkasabi nun, meron din siyang iba. Ang ibig sabihin, wala nang dapat iba. Siya lang. Tapos ang sabi niya, parurusahan ko ang mga gumagawa ng masama. And this is normal. Kung may anak ka, pinag-aral mo, maganda plano mo, talagang, lalo na babae, grabe, nilamok, hindi nagawa. Tapos doon sa lansangan, binastos, niloko, ni-rape. Mamatay itong taon to. Di ba? Because you love your daughter. Normal human emotion level. Ang God, hindi lang siya human. He knows far higher. At yung love ng magulang sa anak, hindi pwedeng ma-compare yung love ng God sa atin. Because He created us. And if you look at the storyline ng Bible, He suffered for you. At nung nagkamali ka, hindi ka tinadyakan, lumayas ka dito. Hindi, ang God sought you, look after you, run after you, and died at the cross. Hindi niya sinabi, mga walang niya kayo, matay na kayo. Hindi, sabi niya, Ama, sa cross, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. 51 years na akong Christian, 42 years na ako nag-lead sa church na to. Hindi ko pa rin ma-imagine yung, why do you have to do? Ganun ba kami ka-worth? Ganun ba kami kahalaga sa'yo? Ang titikas ng ulo namin. And magre-resound sa akin yun, Jeremiah 33:3, I have loved you with an everlasting love. Grabe ka, Lord. His love is amazing. Kaya hindi nawawala yung aking alab ng puso o yung pagdidesire kong, sige lang, Lord, hindi baling masaktan ako. Kaya very, very strong sa akin yung Romans 12:1 and 2 eh. Lalo na yung Romans 12:1. Sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Ialay mo daw ang katawan mo kay Lord as a living sacrifice. Hindi hinintay nang lumamatay ka. Pag namatay ka, wala kang pakinabang. Pero habang buhay ka, dumadaan ka pa sa pagsubok, pero may ngiti ka at sinasabi mong, kahit anong mangyari, I will trust in God. Grabe, sabi ng Lord, wow, that is my son. That is my daughter. Napuprove kasi ang love pag may problema. Yung mga taong matagal lang gusto maghiwalay, konting problema lang, hiwalay. O di wala yan, tuwan-tuwa pa yan. Maghiwalay. Kasi laya na siya. Wala na siyang pananagutan, magagawa niya na ang gusto niya. But God never desires that. God hates hiwalayan. May naghiwalay, napapahintulutan, pero in the beginning, God wants us to stay committed, united. Kaya nga, till death. So let me give you mga a few things on the two things. Hindi pa pala tapos basahin. Kaya parurusahan ng Lord ang mga bagay na gumagawa ng mali. Bakit? Kasi dadamay ka pa ng marami.
Pero sa verse 6, sa verse 6, sabi sa verse 6, pero ito naman ang gagawin ng Lord. Ay, this is so powerful. Pero, parurusahan yung mga sumuway, ayaw sumunod, hindi naging faithful, pati mga anak, kasi madadali pa talaga yung anak consequence eh. Consequence eh. Diba, meron tayo, galit na galit ka kay tatay, lasinggero, bla bla bla, kung ano ginawa, babaero, walang ya, addict. Sabi mo, I will never be like my father. Never! Years after, you are exactly like your father. May lason eh. And this is where the New Testament power comes in. Jesus has to cut yung sumpa ng kasalanan when the blood of Christ washes you. Pero sabi dito, yung sumusunod. And this is where my heart is praying. This morning, I was praying early in the morning. For all of us, sabi ko, pero mamahalin ko ng buo. Mamahalin daw ni Lord ng buo ang mga libu-libong henerasyon. Nag-start sa'yo, pero dahil sumunod ka, yung mga mga salinlahi mo, yung apo sa tuhod, kalingkingan, di ba, tuhod, kalingkingan, at saka mga... Now, the picture pinakita ng Lord is, I will forever, never, ever, ever give up of you. Kasi I am the Creator and I love you with all of what it gets. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Nagmamahal sa mga sumusunod sa mga commandments ko. That's why the commandments of God. Hindi pwedeng, mahal ko naman si Lord, pero intindihan mo ako, Lord, Lord, yung sablay ka, pero pagka Christian ka, talagang gusto mo mag-church, gusto magbasa ng Bible. Not perfect, pero may desire kang to worship, to give, to honor, to read the Bible. Inherent yan eh. Nandyan yan. Miski nakakalimutan mo, pero alam mong babalikan mo. Alright? So, dalawang bagay lang ang tinuturo ng commandment number 2. One, don't idolize anything. Number 2, worship God alone. Alright? Don't idolize anything. Alright? Bakit? Bakit ayaw ng Lord i-idolize natin anong bagay? Ano ba ang idol? An idol is anything that takes the focus off God and put it on someone else. Idolatry happens when you are giving value or time or respect to someone other than God. So, kaagaw siya ng Diyos. Di ba? So, sabi ng Lord, kung hindi ako ang first sa buhay mo, may first, then I'm not God of your life. And what you have is an idol. Alright? Yung ibang mga idols nasa garahe natin. Kotse, bagay. Yung ibang idols natin nasa bulsa mo o nasa kamay mo, gadget. Hindi mo na mabitawan yan. Kumain, nag-outing, nag-party, na mahinga, mag-banding, pero ang hawak cellphone. At pag tumunog yan, para bang laging 911 o pag may kinakailangan tignan. Meaning, that has become an idol. Marami kang Facebook, wala ka namang FaceTime kay Lord. Di ba? Yung ibang idol natin nasa bank account, safety deposit, nakatago sa ilalim ng kumot, nasa, amen? So, nakaka-mangha na when archaeologists look at different civilization nalalaman nila, laging may gods and goddesses, agimat, anting-anting, laging may mga something that the people nagre-rely for their well-being and for their success. Laging meron. Hindi mo maintindihan. Nandiyan na nga ang Diyos, magtiwala ka. Ba't naghahanap ka pa ng kung ano-ano? Nakakatawa ito. Because when God was saying this, kausap ng God si Moses sa mountain. At habang naroon si Moses sa mountain for 40 days and 40 nights, God was writing by His own hands yung Ten Commandments. Nasa baba si Aaron at lahat ng mag-Israelite, sabi nila, sino ba pangalan ng Diyos natin? Wala. Kaya gumawa sila ng golden calf, yung toro, baka, at yung mga singsing nila, yung mahalaga sa kanila, binigay nila, sinunog, at ginawang Diyos-Diyosan. At habang ang Diyos ay nangungusap kay Moses as the man of God to help Israel to do right,
Bakit to do right? Kasi if you do right, yung blessings ng God will go to you. And the blessings of God, it will bless the nation. Gaganda ang sangkatauhan. Versus today na ang gulo. Ang daming gera, ang daming away. Alright? So, ang sinasabi ng Panginoon dito, siya lang. Walang idol. An idol can be a friend, can be your husband, can be a career, can be the idea of, oh, maganda ang reputation ko. Oh, the idea of, well, people like me. Kaya usong-uso ngayon yung depression, lalo na sa mga babae, study shows, mas maraming babae. Kasi ang babae, nadidefine by likes, looks. Ang mga lalaki, miskin hindi mo sabihin gwapo ako, sabi mo magaling ako, okay na. Yung babae, ang ganda ng nails niya, ang ganda naman kanyang buhok, parang umiikot-ikot na ganun. Di ba? Ang ganda naman ng kanyang kilay, talagang parang, parang... pagka nag-post ka ng picture, hindi na like, ang dating sa'yo, yung self-image mo, yung personhood mo, ang laki ng nobody likes me. Kaya aaway ka, may imbierna ka, and then you will have a self-pity. Ang worth mo bumababa based sa sinasabi ng tao. Because your idol is what people say about you. Ang idol mo is yung comment ng tao. Saan katerpang mga tao, kaya niya ginagawa ang ginagawa niya? Kasi para wala silang masabi. Kasi yun ang gusto nila. Ano nang gusto mo? Ano yung gusto mo? Alright? So, importante ito maintindihan nyo kasi, I love you. I want you to have a happy life. Kasi promise ng God, He will bring happiness eh. And kaya nga ako nagpastor dahil tinawag ako ng Lord at kaya tayo may church kasi isang katutak ang kababayan natin na baon sa sama ng loob, awayan, demandahan, suicidal, lasingan. Kayo. Di ba? Kung hindi ka na born again, kawawa ang asawa mo sa'yo. Hindi ka makakatakas sa mga samaan ng loob. Sa pamilyang may sumpa, sa sugal, alak, babae, hiwalayan, karumihan. But you got saved. And because of you, maraming nasisave. And because of you, nagbabago ang timpla ng iyong pamilya. And because of you, gumaganda ang bayan. And hopefully, more and more people makakakilala kay Lord, magbabago ang bayan natin. Hindi dahil may bago tayong i-elect. Kundi dahil may maraming mga dating anak ng demonyo, ako yun, ikaw yun, nabubuhay sa kadiliman, na ngayon nakakita ng liwanag, naging anak na ng Diyos. At dahil anak na ako ng Diyos, hindi na ako dumadaan sa mali, ginagawa ko na ang tama. At dahil ginagawa ko ang tama, kasama ko si Lord. Si Lord is the creator, the giver, the blesser of life. So my life is blessed. Palakpakan natin ang Panginoon. Alright? Kaya sa Bible, may mga God. Si Baal, alam mo si Baal, he's the God of sex. Ang sex o yung pitak ng laman, you can never fight this. Binastos ng demonyo ang kagandahan ng sexual relationship in the context of marriage. Beautiful, worshipful. Pero dulumihan na ngayon may mga matatanda na hinahalay ang mga bata. May mga grabing kawalangyaan, kababuyan ng sex. That's Baal. Mammon, pera, the god of wealth. And then the god of Molech. The God of war. Violence. Saksakan, patayan. Hindi lang nagkasundo. Naghabulan yung driver at saka yung ganito. Binangga, patay. Ilan ng pamilya nakakabit sa isang namatay na tatay? Ilan yung masasaktan dahil binaril mo? Paano mo alagaan ng nanay mo, tatay mo, kapatid mo? Dahil sa yabang mo. Violence. This is why God is saying, obey my command. Obey my command. Alam mo, kaya sinabi ng God na huwag kang gagawa ng anumang bagay. Walang kahoy, walang anuman sa mundo. Kasi minamaliit mo ang greatness of God. Ikinonfine mo sa isang picture, sa isang rebulto, sa isang inukit na bagay. Kasi, di ba, nakapanood na kayo ng
Anak, alam niyo yung daay? Alam niyo yung daay? Di ba? Pag nagpipray ka, ang tingin mo, ganun si Jesus eh. Napanood yung The Passion of the Christ? Ang tingin natin, si Jesus, si Jimmy Caviezel. So, is it wrong? I don't know. But I think it's wrong. Napanood yun na yung Ben-Hur? Watch Ben-Hur. It's a powerful Christian film also. Nandun si Jesus, pero hindi pinakita yung mukha ni Jesus eh. But you know He's there. So, ang image mo kay Christ is different than may picture tayo. Kasi pag may picture, ang essence lang ito, nalilimit natin ang God. He is not a man. Hindi siya limited. Kaya mo sabi sa Deuteronomy chapter 4, for your own good, don't sin by making an idol in any form. Do not sin. For your own good, wag kang gumawa ng idol. Kasi pag gumawa ka ng idol, nililimit mo ang God. Alright? So, yun ang sabi ng Bible. You know why? Why ayaw niya na magkaroon tayo ng idol? Because number one, because idol will always disappoint you. Maraming pangako ang mga Diyos-Diyosan, mga anito. Duwende. Yung agimat ng mabata pa ako, yung mga kwento ni Lola Basyang. Tapos ang madalas dun, yung yung midnight. Pupunta ka sa lugar ng maraming puno ng saging. Tapos hihintayin mo yung pagbaksak ng dakta ng saging. Pagdakta ng saging ay napunta siya, magkakaroon ka ng agimat, ako ng kapangyarihan. Pero bago bumaba ang dakta ng saging, may mga tikbalang. May mga aswang. May mga duwende. Kasi normal sa atin maghanap ng sasandigan natin. Eh, ba't ka pa naghahanap? For the Lord is my tower, and He gives me the power to write down the works of the enemy. This is a song that I was in my mind about 3 weeks ago. Sabi ko, Lord, ang daming problema. Anong gagawin ko? Sabi ng Lord, anak, I am a strong tower. You trust in me, I will be. Awitin natin ito, kasi gusto kong kumanta. Kaya nang pagka kumanta ko, imbis na tore, baka naging stand up. For the Lord is my tower. Come on, say. And He gives me the power. Come on, yan lyrics. To tear down the works of the enemy. Yeah! In this difficult hour, we will crush. He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Dang, 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 dang. For the Lord is my tower. Hindi mo nga yung gitara ko eh. And He gives me the power. Come on! To tear down the works of the enemy. Okay, tapos na. Para hindi na matapos yung kita. Baka baba ka na kasi. Sorry, binibiro lang kita pero baka humaba eh. Amen? Lahat ng Diyos-Diyusan, pinagkakatiwalaan mo, anting-anting mo, yung sinabi ng tao sa'yo, anything na hindi galing sa Diyos is an idol. An idol is someone you put your faith and trust and reliance, they will disappoint you. Number 2, dissolution. Lito. Because the gods they made are false and lifeless. Nilagyan ng gold at silver na dekorasyon pero di bumaksak. Dinikitan ito at pinakuan. Parang naalala ko, napaka-religyoso naman ni ate. Bakit? Sasakay ng barko, meron Santo Niño. Wala namang problema kay Santo Niño, may problema yung paniniwala natin na yung Santo Niño, kahit na nung gawin mo, minsan meron ba kayong mga altar sa bahay? Oh, wow, ginagalang mo. Many years after, nung lumipat ka, tinapon mo. What's the problem? Pinamigay mo? Nung nabasag, tinapon mo? Pansinin nyo, something is wrong there. No, di ba, meron kang picture ng nanay mo nung namatay, di ba, mahal na mahal mo. Pero many years after, you don't worship, sometimes it's gone. Hindi yung love mo is on the physical level. Number 2, idols will disappoint you, but number 2, idols will dominate you. Kokontrolling ka na niyan. Isang inom,
lasinggero. Isang tingin sa mga maruruming mga picture, you become a lustful slave of pornography. Konting yabang, konting insist, yung saka, you become a matapobre. Konting spend ng time to anything, it will dominate you, it will enslave you. Sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 2, verse 12, verse 2, before you knew Christ, you were controlled by deeds, by dead idols, who always led you astray. Tingnan lang natin yung mundo natin. Napaka-reliyosong bansa, pero napaka-korap. Napaka-reliyosong barangay. Ang daming Diyos. Sa barangay may Diyos pa nga. Pero katabi ng Diyos, tong its. Yung kapitan na nagsasabing siya'y makadiyos, siya rin ang nagtutulak sa mga pinagbabawal na gamot. Yung mga politiko nang sabing maka-Diyos, makabayan, siya yung nangungurakot. Siya, hindi ko maisip. Lahat ng ginagastos ng ating mga gobyerno, pera natin yun. At dapat lang i-demand natin ang tamang accounting. Kaya lang nasanay na tayo. Parang utang na loob natin pag may nagbigay sa ating politiko at bibigyan ka ng 500 at pag boboto ka, 1,500. Pero yung boto mo akin na. Ikaw naman, uy, mahal ko yan. 1,500, binenta mo yung boto mo. Di mo man lang ginawang 1,600. Pero marami pa tayong dapat malaman. Kasi miski mga politiko, ina-idol natin. Lastly, idols will deform you. Wawasakin ang iyong pagkatao, ang iyong kamalayan, ang iyong humanity, ang iyong muka, lahat sa buhay mo, He will deform you. Sabi ng Psalms 115, verse 8, those who make idols becomes like them. Kung yung idol mo hindi kumikilos, ano ka, manhid ka. May mata, hindi nakakita, may tenga, hindi nakakarinig, may kamay, hindi makakilos, kaya ikaw ay just useless human being. But be like God, loving, caring, innovative, creative, benevolent, helpful, worshipful, happy. That's God. Amen. Now, let me end. Yung part kasi na yun yung ayaw ng God na kahit tayo magkaroon ng idol. Sabi ko sa inyo, 2 bagay lang yan, di ba? Don't idolize anything sa second coin. Pero yung part 2 nun, worship only God. Now, I will mention what I mentioned last Sunday. Feeling kasi natin, si Lord nasa atin na, di ba? Pero gamitin ko yung illustration uli ng kotse. Sino narito last Sunday? Naalala niyo yung, pag ikaw ay, pag sinabi mong si Christ nasa buhay ko, parang kotse. Si Christ nasa kotse. Di ba? Kasama mo sa biyahe ng buhay. Amen? Pero, nasan si Jesus sa kotse? Hinahanap, wala. Yung pala si Jesus, nandun sa trunk. Nandun sa likod yung lagayan ng mga kung ano-anong gamit. Doon si Christ. Bakit? Pagka Sunday, palalabas sa Lord, labas ka na, mag-worship tayo. Pagkatapos ng church, Lord, balik ka dyan. Diyan ka lang, huwag ka magala. Pero Lord, you are in my life. But don't do anything. Sometimes si Lord, ganun sa atin eh. Sabi mo, nasa buhay mo, pero hindi kita. Walang power, walang say. Yung iba naman, sabi nila, ang Diyos, sa kotse ko, nakaupo. Wow, pasahero. Wow. Bossing niya, nakaupo sa likod. Wow, okay. Pero wala siyang pakialam kung saan ka pupunta. Yung iba naman, katabi ko, si Lord. Si Lord. Ako nagda-drive. Pwede. Pero yung iba, alam ko na sisipin nyo, ako hindi. Si Lord ang driver ng buhay ko. Wow. Sino nagkasabing si Lord ang driver ng buhay nyo? Alright, ibig sabihin, Christian ka na. Amen? Kasi nasa kotse. Kaya lang, anong klaseng driver si Lord? Kung yung katabi niya ay tawag natin dyan, backseat driver. Si Lord nagda-drive. Lord, okay yan, Lord. Lumiko si Lord. Sabi mo, Lord, ba't ka pupunta, Lord? Saan ka pupunta, Lord? Gusto kong dumaan tayo sa daan ng generosity. Lord, ayokong magbigay. Lord naman. Lord, ayoko dyan, Lord. Mandar uli si Lord, papunta sa diretso. Biglang kumana na naman. Lord, saan na naman tayo pupunta? Ano na naman to, Lord? Sabi ng Lord,
kinakailangan dumaan tayo sa daan ng pagpapatawad. Ayoko magpatawad, Lord. Ayoko, Lord. Yan, tanong ko, siya nga ba ang driver? O ikaw? Nandun siya pero ikaw nagmamaniobra kung saan pupunta ang sasakyan. I tell you, I feel in my heart. Kasi I was once like that nung di pa ako talaga tumatanggap kay Lord. Si Lord nasa ano lang, likod. Ano man tawag sa Tagalog yan? Trunk. Trunk kasi is, basta't yung likuran, lagyan ng mga gamit. Nung di pa ako Christian, pag may problema ako, lumulod ako sa mga altar namin. Diyos ko, patawa. Mahal naman. Wow, galing kasi may problema ako eh. Di ba? O pagka piyesta ng Quiapo, ako talagang deboto ako. Mula umaga hanggang hapon na. Lalabas ka sa lubid. Tapos pipilitin mo muna sa tingga. Umakyat sa tingga para mapahisan yung Nazareno. Grabe, deboto. Sa umaga, tsaka hapon. Sa gabi, debote. Nung natanggap ko si Jesus Christ, oh God, you're now the Lord of my life. Wow. Pero may mga times, yung gusto ko nasusunod. Teka muna. Lord, ikaw na ang hari ng buhay ko. Ba't ginagawa ko yung hindi dapat? Lord, patawarin mo. Patawarin mo. Hanggang through the years of my walk with God, ang sinasabi ko, Lord, not my will. Thy will be done. Nung isang araw, makikwento ko lang sa inyo, may pupuntahan ako. Di ko nabigyan yung details kasi medyo ano eh. Pinapupunta ko sa isang lugar na ayokong puntahan kasi hindi ko ano yun eh, medyo may nangyaring sakuna na pastor ako, matapang ko, pero ayokong pumunta ron, Lord. Ayokong makita yun. Kaya lang pastor ako eh. So sabi ko, Lord, ayoko, Lord. Kaya lang, Lord, samahan mo lang ako, Lord. But I don't wanna go there. Tapos sabi ko, teka muna. Di ba nagpipray ako na at least maging bahagi ako ng kagandahang loob ng mga tao at pag naramdaman nila yun, pwede ko ma-share ang gospel. So sabi ko, okay, Lord. Pero habang nagdadrive ako, papunta doon sa lugar, sabi ko, so to lang ayaw ko, Lord. Pero dahil gusto mo, okay, Lord. Hindi naman nagbago yung feeling ko, natatakot pa rin ako. Parang, hindi ko alam kasi kung ano mangyayari. Pagdating doon, it was beautiful. Naisip ko tuloy, Lord, naaalala ko na yung sinabi mo nung nasa Gethsemane ka. Di ba sabi ng Lord doon sa hardin? Alam niya pag ininom niya yung kopa, that means He is accepting the death on the cross. That means He will accept that His life and His suffering, kaya nga the passion, yung hapdi ng parusa at pababambastos sa kanya hanggang siya'y patungan ng tinik, saktan sa kanyang dibdib, ipakong mga kamay at nakabayubay, nakakahiya sa sobrang sakit. Pero nung sabi niya, Lord, not my will, but thy will be done. Ang Christians hindi naman free from the struggles of life. Pero ang tunay na Christian will accept the will of God because hindi na tayong at sarili natin ang gusto. Ang gusto natin, ang kalooban ng palakpakan natin, bro. We shape an idol and it ends up shaping us. You will become like whatever is first place in your life. Let me close now in prayer. Siya lang ba? And how do we define first? F-I-R-S-T. Siya ba ang first sa finance mo? First sa I, interest mo? F-I-R, sa relationship mo? Is He first? Is He first sa F-I-R-S-S, schedule mo? Yung pinupuntahan mo? Yung ginagawa mo? And He is first, F-I-R-S-T-T, sa mga troubles and pain. Is He first? If He is not first, how can you do the second one? Pag hindi siya first, you will have many idols. As a pastor, dahil alam ko malapit ang dumating si Lord, ayoko ma-miss nyo itong opportunity. If you are going to church, dahil okay lang, pero wala kang sense na, why do I go to church? Ba't hindi ako makapagtaas ng may? Bakit parang sumasabay lang ako? Maybe because hindi mo naintindihan. Naggrasya ng Diyos na tayo ay maligtas. At pag naligtas, nakikita mo, dadalo ako sa simbahan
Kasi doon ang kapulungan ng mga taong nananalangin at sumasamba sa Diyos. Gusto ko maranasan ang kanyang araw-araw na biyaya. At kahit manawari man lang pagpunta ko ng simba, hindi na balik ko anong sabihin nila, hindi balik kong mainit, pero itataas ko ang kamay ko, sabihin ko, Ama, salamat, pa-impyerno na ako. Pero niligtas mo ako. At habang ginagawa natin noon, dalangin ko, at pag tayo nagsisimba, kung ano man mga problemang dinadaanan natin, makikita mo ang kagalingan, ang himala, ang pagbabago, ang tulong, ang biyaya. Kaya tayo nagsisimba. Hindi dahil obligasyon natin linggo-linggo. Nagsisimba tayo kasi may ginawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya tayo nagsisimba kasi may gusto pang gawin si Lord sa buhay natin. Kaya tayo nagsisimba, gusto nating pasalamatan ang Diyos. Tagtadin man ang buhay mo ng 1,000 taon, hindi mo kayang bayaran ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. And so, ang prayer ko sana, ang mga pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sana, lahat tayo, pag binuksan yung aklat ng buhay, dahil sa dugo ni Kristo, dahil nagtiwala ka sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, dahil mga walang iya tayo, mga suwail tayo, mga bastos tayo, mayayabang tayo, pero hinugasan tayo ng dugo ni Kristo. Pagbuklat ng pangalan, gumagalaw pa yung pangalan mo. Bakit? Parang ang pangalan mo gumagalaw-galaw. Alam ko na, worshiper ka, worshiper. Sabi ng Lord, natutuwa ang Lord, enter, enter. Sabi ng Bible, do this in remembrance of me. Ano yung i-remember mo? He died. He suffered and died. The blood was shed. But He rose again from the dead. Kaya linis na ang lahat ng ating mga kasalanan. Linis na ang kasalanan natin. Pinatawad na. Kaya nga, wala na akong ibang worshipin kundi si Lord. Wala akong magiging idol. Siya lang ang Lodi ko. Si Lord lang ang Lodi ko, ang idol ko. Susundin ko, ang pararangalan ko, i-honor ko, I will respect. Yes, thank you sa friends and families and people that loves you, but you only obey the word of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon.